Magandang hapon mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 23, 2025, Tuesday. So naging bagyo na nga ang binabantayan nating low pressure sa may timog silangan at merong bagong update ang pag-asa sa direksyon nito. Alamin natin kung saan ito posibleng maglandfall. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa datos, ang low pressure area na nasa silangan ng Southern Luzon ay tuluyan ng naging isang tropical depression. Ang sentro nito ay tinatayang nasa 1,075 kilometers sa east ng Eastern Visayas. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 70 kilometers per hour. Ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 160 kilometers mula sa sentro. Samantala, patuloy pa rin nating binabantayan ang Super Typhoon Nando na ngayon ay nasa layong 385 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan o 425 kilometers west ng Basco, Batanes. Taglay nito ang maximum sustained winds na 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna, may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 230 kilometers per hour at central pressure na 925 HPA. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ang malalakas hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 800 kilometers mula sa sentro. Sa kasalukuyan, nakataas pa din ang signal number 2 sa western portion ng Babuyan Island, northwestern portion ng mainland Cagayan, northern portion ng Apayao at Ilocos Norte. Dito inaasahan ang gale force winds na nasa 62 hanggang 88 kilometers per hour at posibleng magdulot ng minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Signal number 1 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union at northwestern portion ng Pangasinan. Dito naman ay inaasahan ng strong winds na nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour at may minimal hanggang minor na banta. Sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, 100 hanggang 200 millimeters ang mga pag-ulan na posibleng maranasan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales at Bataan. 50 hanggang 100 millimeters naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Bukas, 50 hanggang 100 millimeters na mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang sa Thursday, September 25, 100 hanggang 200 millimeters na ulan sa Northern Samar at Eastern Samar, habang 50 hanggang 100 millimeters sa Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island at Surigao del Norte. Paalala na mas mataas pa ang posibilidad ng ulan sa mga bulubundukin at elevated area. Dagdag pa rito, maaaring lumala ang epekto ng pagbaha at landslide sa mga lugar na mayroon ng matinding antecedent rainfall. Sa track naman ni Nando, ito ay kikilos pa west-northwestward sa susunod na 24 hours bago ito tuluyang kumilos pa west patungong southern China. Posible itong maglandfall sa southern China bukas ng gabi o sa Webes ng umaga, September 25. Sa ngayon ay inaasahang mapapanatili ni Nando ang kanyang lakas sa loob ng susunod na 24 hours bago magsimulang humina dulot ng marginally favorable environment sa bahagi ng karagatan ng South China at epekto ng kalapitan nito sa kalupaan. Ayon naman sa latest forecast, ang tropical depression ay kikilos generally west sa susunod na 36 hours at papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o gabi. Kapag tuluyang pumasok, tatawagin itong bagyong Opong. Sa loob ng PAR, inaasahang kikilos ito pa west-northwestward habang papalapit sa Eastern Visayas at Southern Luzon area pagsapit ng Friday. September 26, posible itong tumawid sa Southern Luzon, kabilang ang Bicol Region, Calabarzon at Mimaropa mula Friday hanggang Sabado, September 27 at lalabas ng PAR sa Sabado ng gabi. Bagamat may mataas na posibilidad na ito ang mangyari, nananatiling mataas ang uncertainty dahil posibleng magbago ang track. Ngunit malinaw na malaki ang posibilidad na apektado ang malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Sa ngayon, inaasahang patuloy na lalakas ang sistemang ito habang nasa Philippine Sea at maaari nang umabot sa tropical storm category bukas, September 24. Posible pa itong lumakas at hindi isinasantabi ang mas mataas na signal warnings kabilang na ang posibilidad ng signal number 3 sa mga susunod na araw. Manatili pong nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong update. Maraming salamat sa walang sawang suporta at palaging mag-ingat.